Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kumusta ba kayong lahat? Nag-e-enjoy ba kayo sa inyong online schooling so far? Naku, yung iba dyan parang napasimangot. Parang sinabi na ko, miss na miss ko na po yung school ko. Miss na miss ko na po yung teacher ko. Miss na miss ko na po yung mga kaklase ko. Sana po next year ay meron na po kaming face-to-face na pagkikita ng mga kaklase ko. Yung iba naman nagsasabi, naku, ang hirap po. Ang hirap po talaga ng online classes at ng distance learning. At ang iba naman nagsasabi, nag-e-enjoy po ako sa online schooling. Ayan, kung ano man ang iyong nararamdaman ngayon, ano man yung mahirap para sa'yo, ano man yung madali para sa'yo, tandaan mo lagi na hindi ka nag-iisa dahil marami ang nag-a-adjust ngayon sa ating online schooling. At umaasa din ako, kagaya ninyo, na matatapos yung malaking pagsubok na ito dito sa ating bayan. Alam mo ba kung anong lesson natin today? Hindi pa? O alam mo na? Kung hindi pa ang sagot mo, parehas tayo. Hindi ko pa rin alam yung lesson natin ngayon eh. De, joke lang. Pero tayo ay mag-aaral tungkol sa pabula. Ang pabula ay isang uri ng kathang isip na panitikan kung saan dun sa pabula ang mga bida dito yung mga hayop. Mga bagay na walang buhay, sila yung mga gumaganap sa tauhan. Halimbawa ng mga hayop na bida, ang mga leon, ang kuneho, ang kalabaw, ang manok, ang bibe at iba pa. May natatanging kaisipang nahahango mula sa pabula. Dahil ang mga pabula na ito, yung mga kwento nila, nagbibigay ng aral sa lahat ng mga batang nagbabasa. Tinatawag din itong kwentong katha o kathang kwento na nagbibigay ng aral. Alam nyo, marami akong baong kwento sa inyo ngayong araw. Talagang nag-research ako ng maraming kwento dahil alam ko na na-miss ninyo si Teacher Jo. Joke lang. At sa bawat pagkatapos ng kwento, merong mga katanungan. At yung tanong na yun, dapat sasagutin ninyo. Kaya mahalaga ang tanong sa bawat pagbabasa. Bakit? Dahil tinutulungan ka nito para maintindihan mo, ma-digest ng isip mo ang bawat mensahe na pinabasa mo. Kaya mo yan! Kaya mo yan. Kapag nahirapan ka ng magbasa, ang gagawin mo ay magbasa. Practice, practice, practice.
practice pa more because practice makes permanent. Sabihin mo nga, practice makes permanent. Oo, kapag nag-practice ka, ayon sa mga nag-aaral ng pag-iisip o mga neurologist, kapag lagi mong ginagawa ang isang bagay, kagaya ng lagi kang nagbabasa, magiging permanent yan sa iyong utak. O, di ba? So, dapat laging nagbabasa. At kapag nahirapan ka na sa lesson, huwag mahihiyang humingi ng tulong sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa mga kasama mo sa bahay, sa ate, sa kuya, sa mga nakatatandang kapatid o sino man yung nandiyan sa loob ng bahay ninyo. Lagi mong iisipin, kaya mo yan! Sabihin mo nga, kaya ko to! Isa pa, kaya ko to! With conviction, kaya ko to! Ayan, very good! Ang uhaw na uwak. May isang uhaw na uwak. Na gustong uminom sa isang pitsel na naiwan sa mesa. Makipot lamang ang bunganga ng pitsel kaya hindi may pasok ng uwak ang ulo upang sipsipin ng tukha ang tubig. Nako, hirap na hirap abutin ng uwak ang kaunting tubig sa malalim na sisidlan. Kahit na anong pilit, ay hindi mabawasan ang sobrang pagkauhaw ng uwak. Tumingala siya at luminga-linga sa paligid. Alam niyang may kasagutan sa alinmang problemang kinakaharap natin. Tama siya. Sa isang iglap, ay naisip niya ang tanging kasagutan. Lumipad siya sa labas at tumuka ng isang munting bato at inihulog sa loob ng pitsel. Nagpabalik-balik siya sa paglalagay ng mumunting bato hanggang sa umabot ang tubig sa makitid na bunganga ng pitsel. Nakainom ang uwak at natugunan ang pagkauhaw sa isang iglap lamang. Narito ang katanungan. Sino ang uhaw na uhaw? Letter A, uwak. Letter B, kalapati. Letter C, langgam. O letter D, bubuyog. Sino daw ang uhaw na uhaw? Letter A, uwak. Letter B, kalapati. Letter C, langgam. O letter D, bubuyog. Kung ang sagot mo ay letter A, uwak, tama ka. Ang uwak ay uhaw na uhaw. San gustong uminom ng tubig ang uwak? San daw gustong uminom ng tubig ang uwak? Letter A, sa baso. Letter B, sa pitsel. Letter C, sa tabo. O letter D, sa balde. Kung ang sagot mo ay letter B, pitsel, ikaw ay tama. Anong uri ng bunganga meron ng pitsel na may lamang tubig? Letter A, malawak. Letter B, makipot. O letter C, malaki. O letter D, butas lang. Letter A, malawak. Letter B, makipot. Letter C, malaki. O letter D, butas lang. Kung ang sagot mo ay letter B, makipot, tama ka. Makipot ang pitsel kaya hirap na hirap ang uwak na makainom ng tubig mula dito. Ano kaya ang aral na iniwan sa atin ng kwento ng uwak na gustong-gusto na niyang uminom? Determinasyon. Mapapansin natin na talagang yung uwak, gumawa siya ng paraan. Nag-isip siya, umiyak ba yung uwak? Hindi
Talagang gumawa siya ng paraan para maabot ng kanyang tuka yung tubig. Ang lalim nung baso, ang kipot, hindi umaabot yung tuka niya. Sa loob ng makipot na pitsil pala, sabi ko kanina baso, joke lang yun pitsil. Sa loob ng makipot na pitsil, anong ginawa ng uwak? Dinagdagan niya ng bato. Nung nagdagdag siya ng maraming bato, umaangat yung tubig. Hanggang sa nakainom ang uwak. Very good ba yung uwak? Tama. Kung ikaw yung uwak, anong gagawin mo para makainom? Ganon din ba yung gagawin yung paraan? Pagpapatong-patungin yung mga bato para tumaas ang tubig o iiyak muna? Depende sa inyo kung ano ang paraan na gagawin ninyo. Pero ang suggestion ni Teacher Jo, hanggat kaya mo, gumawa ng paraan. Kung hindi na kaya, humingi ng tulong sa mga magulang, sa mga tao na kasama mo sa loob ng bahay mo. Kung hinahihirapan kang gawin ito, huwag agad iiyak. Although okay lang naman umiyak, pero konti lang. Kasi may mga tao naman na pwedeng tumulong sa iyo. Humingi ng tulong o kaya humanap ka ng paraan para matulungan mo ang iyong sarili. Ang pagong ni Aba. Babae ang pagong ni Aba. Nabangga ang pagong ni Aba. Nasugatan ang bibig ng pagong. Sagutin ng tama nang naaayon sa pattern ang mga katanungan. Una, ano ang kasarian ng pagong ni Aba? Ano ang kasarian ng pagong ni Aba? Kung ang sagot mo ay babae ang pagong ni Aba, ikaw ay tama. Saang parte ng katawan nasugatan ang pagong? Saang parte ng katawan nasugatan ang pagong? Ang tamang sagot, sa bibig nasugatan ang pagong. Ikatlong tanong, anong nangyari at nasugatan ang pagong ni Aba? Anong nangyari at nasugatan ang pagong ni Aba? Nabangga ang pagong ni Aba, kaya ito nasugatan. Nabangga ang pagong ni Aba, kaya ito nasugatan. Ika-4, may pangalan ba ang pagong ni Aba? May pangalan ba ang pagong ni Aba? Ang tamang sagot, walang pangalan ang pagong ni Aba. Ang malikot na sisiw. May isang inahing kasama ng kaniyang mga sisiw. Nakatira sila sa silong ng isang bahay. Araw-araw ay naghahanap sila ng pagkain. Isang araw, kinausap ng inahing manok ang kaniyang mga sisiw. Huwag kayong masyadong lalayo. May isang uwak na nag-aabang upang kayo ay dakitin. Ngunit, may isang anak na sisiw na malikot. Sa paghahanap ng pagkain, siya ay napalayo sa mga kasama. Hindi niya nakita ang papalapit na uwak. Patuloy siya sa paghahanap ng uod. Nang dadagitin na lamang siya ng uwak, nagtatakbo ang sisiw. Inay! Inay! Tulungan niyo ako! Tumakbo ang sisiw patungo sa inahing manok. Takot na takot ang malikot na sisiw. Sa pagsagot mo sa aking tanong, gagamit ka ng sagot na may pattern, kagaya ng aking itinuro kanina. Halimbawa, saan nakatira ang inahin at ang kaniyang mga sisiw? Ang tamang sagot ay, sa silong nakatira ang inahin at ang kaniyang mga anak na sisiw. Okay, number 2.
Kailan sila naghahanap ng pagkain? Kailan sila naghahanap ng pagkain? Anong tamang sagot? Kung ang sagot mo ay araw-araw silang naghahanap ng pagkain, ikaw ay tama. Ikatlong tanong, ano ang bilin ng inahin sa mga sisiw? Ano daw ang bilin ng mga inahin sa kanyang mga sisiw? Tama. Huwag masyadong lalayo ang bilin ng inahin sa mga sisiw. Bakit napalayo ang isang sisiw sa kasamahan? Bakit daw napalayo ang isang sisiw sa kanyang mga kasamahan? Ang sagot, dahil sa paghahanap ng pagkain, kaya napalayo ang isang sisiw sa kasamahan. At ang panghuling tanong, sino ang nais na dumagit sa sisiw? Sino daw yung nais na dumagit sa sisiw? Ang sagot, ang uwak, ang nais dumagit sa sisiw. Sa aralin ng malikot na sisiw, anong pwede nating matutunan? Malikot ba kayo? Tingnan ko nga dito kung sino yung mga malikot, yung tayo ng tayo habang nagtuturo si Teacher Jo. Aba, parang naupo na Wala nang malikot. Dalawang bagay ang natutunan natin sa kwento ng sisiw na malikot. Una, ay ang pag-ibig ng nanay at nung pag-ibig ng magulang ninyo. Walang sino man sa aming mga magulang ang gusto na kayong mga bata ay mapahamak. Gaya rin yan ang kwento ng inahin at ng kanyang malikot na sisiw. Ang sabi ng nanay, huwag kang lalayo dahil ang gusto ng nanay ay laging mapabuti ang kanyang maliit na sisiw at hindi mapahamak o hindi madagit ng uwak. Pangalawang dapat na matutunan ay anong dapat niyong matutunan dun sa warning ng inahin? Dapat matutunan na sumunod sa magulang. Ano ba yung warning? Huwag kang lalayo. Kaya lang malikot. Tapos tumakbo ng tumakbo. Hanggang sa nakita na siya ng uwak. Buti na lang, ready to rescue si Mother Hen. At nailigtas niya ang niyang maliit na sisiw. Narito pa ang ilang mga kwento na talaga namang kapupulutan ng aral at dapat ninyong pakinggan. At syempre, abangan ang mga tanong ko pagkatapos ng kwento. Titingnan natin kung naiintindihan ba ninyong mabuti ang mga kinuwento ko. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon ay may mag-inang naninirahan sa liblib na lugar sa Laguna. Ang mag-inang si Aling Rosa at Pinang. Si Pinang ang kaisa-isang anak ni Aling Rosa, kaya mahal na mahal niya ito. At lahat ng hilingin ni Pinang ay ibinibigay ni Aling Rosa. Wala nang mahihiling pa si Pinang sa pag-aarugang ibinibigay ng kanyang ina na si Aling Rosa. Halos lahat ng kailangan niya ay nakahanda na sa araw-araw at walang oras na hindi siya inaasikaso ni Aling Rosa. At dahil sa mahal na mahal siya ng kaniyang ina, ay minabuti nitong turuan si Pinang ng mga gawaing bahay upang bata pa lang ay matuto na siya. Ngunit laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niya ang mga gawaing bahay. Kaya't pinabayaan na lang niya si Pinang. Isang araw, umuwi si Pinang galing sa palaruan at inabutan niya ang kanyang ina na naglilinis ng bahay. Pinang, anak, tulungan mo nga ako maglinis ng bahay at para lang sumasama ang pakiramdam ko. Sambit ni Aling Rosa.
Pero inay, pagod din ako galing sa laruan. Agad na sagot ni Pinang at sabay talikod sa ina at dumiretso sa kaniyang silid. Kaya't walang nagawa si Aling Rosa kundi ipagpatuloy ang paglilinis ng bahay at si Pinang naman ay sobrang pagod sa paglalaro ay nakatulog sa kaniyang higaan. Nang magising si Pinang ay magtatakip silim na, kaya agad siyang lumabas ng silid upang hanapin si Aling Rosa. Ngunit wala ito sa sala, pati na rin sa kusina. Kaya nagtuloy si Pinang sa silid ng kaniyang ina at doon niya natagpuan si Aling Rosa na nakahiga sa kaniyang papag. Lumapit si Pinang upang gisingin ang kaniyang ina, upang itanong kung ano ang kanilang hapunan. Ngunit sa pagsayad ng kaniyang palad sa braso ni Aling Rosa ay bigla siyang nagulat dahil sobrang init ng kaniyang ina. Inay! Inay! Agad namang nagising si Aling Rosa. Anak, mataas ang lagnat ko at masakit ang aking katawan. Maaari mo ba akong ipaglugaw? Sambit ni Aling Rosa. At mabilis namang sumunod si Pinang at nagsalang siya ng lugaw. Ngunit sa kaniyang paglalaro ay nakalimutan niya na may lugaw siyang niluluto. Kaya nanikit ito sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Napagsilbihan naman siya kahit paano ng kaniyang anak. Umabot ng matagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya napilitan si Pinang na gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw sa kaniyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo, kaya tinanong niya kay Aling Rosa kung nasan ito. Nang sumunod naman na araw, sandok naman ang kaniyang hinahanap sa kaniyang ina. At halos araw-araw ay wala siyang ginawa kundi tanungin si Aling Rosa sa mga bagay na hindi pa niya sinusubukang hanapin ng mabuti. Kaya, nayamot si Aling Rosa sa katatanong ni Pinang. Kaya nasabi niya na, Nako Pinang, sana magkaroon ka ng maraming mata at nang makita mo ang lahat ng mga bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na galit ang kanyang ina, ay hindi na lang umimik si Pinang at naisip niya na may pagkakamali rin siya. Kaya nagpaalam na siya sa kanyang ina upang hanapin ang sandok. Ngunit kinagabihan, tinatawag ni Aling Rosa si Pinang. Ngunit walang sumasagot. Kaya napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, siya ay gumaling. Subalit, ganun din katagal nawawala si Pinang. Kaya agad itong pumunta sa mga kalaro ni Pinang at pati sa mga kapitbahay ay ipinagtanong niya ito. Nakita niyo po ba kung saan naroroon si Pinang? Subalit walang makapagsabi o makapagturo kung nasaan si Pinang. At malungkot siyang umuwi patungo sa kanilang tahanan nang matanaw niya ang isang napakagandang halaman na noon lamang niya nakita ang ganong klaseng halaman. Kaya inalagaan niya ito ng mabuti tulad ng pag-aaruga at pag-aalaga sa anak niyang si Pinang. At hindi nagtagal ay lumaki ang halaman at nagbunga ito na ikinagulat ni Aling Rosa nang makita niya ang hugis nito. Mistulang ulo ng tao na napapalibutan ng maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinambit sa kaniyang anak na si Pinang, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita niya ang kaniyang mga hinahanap.
At sabay ang pag-agos ng napakaraming luha sa kaniyang mga mata at laking pagsisisi niya dahil tumalab kay Pinang ang kaniyang mga wika. Kaya't lalo niyang inalaga ang mabuti ang halamang ito at tinawag niyang Pinang. At sa haba ng panahon, sa pagsalin-salin ng mga kawikaan, ito ay tinawag niyang Pinya. Narito ang mga tanong tungkol sa alamat ng pinya. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Rina at Aling Rona? B. Isang at Aling Rosa? O letter C. Pinang at Aling Rosa? Kung letter C ang iyong sagot, Pinang at Aling Rosa, tama ka! Ikalawang tanong, tama ba na nagalit si Aling Rosa kay Pinang? Letter A, opo, dahil sa kaniyang katamaran. Letter B, opo, dahil sa kaniyang katalinuhan. O letter C, hindi po, dahil sa kaniyang kayamanan. Kung ang sagot mo ay letter A, opo, dahil sa kaniyang katamaran, tama ang iyong sagot. Ikatlong tanong, ano ang aral na makukuha sa kwento? Ano ang aral na makukuha sa kwento? Letter A, iwasan ang mga utos at maglaro maghapon. Letter B, maging masunurin sa mga magulang. O letter C, pabayaan ang mga payong ibinibigay dahil ito ay nakasasama. Ano ang aral na nakukuha sa kwento? Letter A, iwasan ang mga utos at maglaro maghapon. Letter B, maging masunurin sa mga magulang. O letter C, pabayaan ang mga payong ibinigay dahil ito ay nakasasama. Kung ang sagot mo ay letter B, maging masunurin sa mga magulang, tama ka. Dapat nang naman na tayo ay laging susunod sa payo ng mga magulang dahil mas alam nila ang nakatatama sa atin. Ang alamat ay kwento na pinagmula ng isang bagay. Nakakaaliw itong basahin at nakakaaliw rin pakinggan sapagkat ito'y nagbibigay ng impormasyon at aral sa mga batang mag-aaral. Maaaring totoo o likha lamang ng malawak na imahinasyon ng isang manunulat ang alamat. Pero sa pagpapatuloy ng ating module, mas marami ka pang mapapakinggan na mga alamat. Okay, mag-review nga tayo. Tingnan ko kung pumasok na sa isip ninyo yung iba't ibang klase ng mga tanong na ginagamit ng bawat tao. Unang tanong, ano? Ang ano ay tumutukoy saan? Sa tao ba o sa bagay? Kung ang iyong sagot ay sa bagay, ikaw ay correct. Halimbawa ng tanong na ano? Ano ang paborito mong kulay? Ano ang paborito mong kulay? Sagutin mo nga. Uy, ang dami namang magagandang kulay na mga sinagot ninyo. Very good. Ikalawang tanong, sino? Ang sino ay tanong na laan para sa mga tama. Ang sino ay para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat, para sa mga tao, para sa mga taong nabubuhay. Sino ang kamukha mo? Yan. So, yan yung halimbawa ng sino. Saan? Halimbawa, saan kayo namasyal kahapon? Saan kayo namasyal kahapon? So, ang saan ay tumutukoy sa tama, tumutukoy sa lugar. Ika-4, kailan? Ang kailan naman ay tumutukoy sa
panahon o petsa. Halimbawa, kailan ang birthday mo? Yan, kailan. Next, bakit? Nagtatanong tungkol sa rason o kadahilanan. Kagaya nga ng kaninang nasabi ko, ang dami sa inyo. Mga nagtatanong ng, bakit hindi pa ako makalabas, Mami, Daddy? So, ang tanong na yan ay naghahanap ng kadahilanan. Bakit? O bakit ba hindi pa kayo pwedeng lumabas? Kasi, sabi ng government natin, ng Philippine government, ang mga bata na 15 years old pababa, kayo yon? Sino ba yung mga 15 years old pababa? O yung age nila ay 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Taas nga ang kamay. O kayo yun eh. Hindi pa kayo pwedeng lumabas dahil kayo ay tinatawag na mga vulnerable o madaling mahawa. At para mas maprotektahan kayo, para mas maging safe kayo, magstay muna kayo sa tahanan. Kaya yung school, hindi muna papasok. Papasok ka sa school pero online o kaya sasagot ka sa module. Next, ilan? Ang ilan ay tungkol sa bilang. Halimbawa, ilang taon ka na nga? Ilang taon ka na nga? Yan ay patungkol sa bilang. At ang ikapito, magkano? Ang magkano naman ay patungkol sa presyo o sa pera o kaya naman sa paggastos. At ang panghuli ay paano? Ang paano ay nagtatanong naman tungkol sa pamamaraan. Paano ka natutong magbasa? Alam ko, mas marami pa kayong mga tanong sa inyong mga isipan. At kahit nga ako, kahit na may edad na ako, at yung inyong mga magulang, mga lolo, lola, alam niyo bang marami din silang tanong sa kanilang mga isip? Pero hindi lahat yan nasasagot. Alam niyo, sa kabila ng 1,000 ninyong katanungan, may isang sagot na sasapat dyan. Isang sagot na sasapat. Babasahin ko sa inyo ha. Ito ay mula sa John 14:27. Ang sabi ni Kristo Jesus sa verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag matakot. Kapayapaan, yan ang binibigay sa atin ni Hesukristo sa bawat puso natin. Ang kailangan lang natin ay magtiwala. Sa ating pagtatapos, hayaan yung kantahan ko kayo ng isang favorite ko na Sunday school song noong ako ay bata pa. Kung hindi pa kayo familiar sa song na ito, pakinggan niyo ako. Pero kung familiar kayo, sabayan niyo ako, ha? With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. O, di ba? Sana ay magkaroon ng kapayapaan ang inyong mga pag-iisip. Ako si Teacher Jo, kasama ninyo lagi sa e-Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. God bless you! E-Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. E-Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hello kids! Welcome sa e-Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Coach Miko, ang makakasama ninyong umawit dito sa e-Eskwela.
Narinig niyo na ba ang e-Eskwela theme song? Tara, samahan niyo akong aralin ito. Kasama natin si Kuya Josh on the piano. Let's go! Okay, part 1, line 1. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Kayo naman! Very good! Line 2. Halina, halina, matuto sa eskwela, singing at matematika. Your turn! Good job! Ngayon, kantahin natin ang line 1 and 2. Ready? Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Very good! Ngayon, magpunta tayo sa part 2, line 1. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong hinaharappan. Your turn! Next line. Kulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Naman. Very good. Next line. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Next line. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Very good! Let's sing the entire part 2. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong hinaharapan, makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Very good! Ngayon, alam na natin ang e-Eskwela theme song. Let's sing it from the top! Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya.
dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Thanks, Kuya Josh! Ako ulit si Coach Miko at hanggang sa muling pag-aawitan. Paalam! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hello kids! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Coach Miko, ang makakasama ninyong umawit dito sa Eskwela. Narinig niyo na ba ang Eskwela theme song? Tara, samahan ninyo akong aralin ito. Kasama natin si Kuya Josh on the piano. Let's go! Okay, part 1, line 1. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Kayo naman! Very good! Line 2. Halina, halina, matuto sa eskwela, singing at matematika. Your turn! Good job! Ngayon, kantahin natin ang line 1 and 2. Ready? Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Very good! Ngayon, magpunta tayo sa part 2, line 1. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong hinaharapan. Your turn! Next line. Kulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Naman. Very good. Next line. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Next line. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Very good! Let's sing the entire part 2. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong hinaharapan, makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito.
Ngayon, alam na natin ang Eskwela theme song. Let's sing it from the top! Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga, mundong kinatapan, kulay na kinabukasan, ako'y iyong magkakaroon. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Sana nag-enjoy kayong umawit dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Thanks, Kuya Josh! Ako ulit si Coach Miko at hanggang sa muling pag-aawitan. Paalam! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.